po mga kababayan, mga sir, ladies and gentlemen. The Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is July 27, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may BPI Taft Quirino Avenue, Barangay 709, Malate, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Pedro Hill Street, Barangay 675, Paco, Manila po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatukulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatukulan sa labas. Babalik po tayo ang may content na po sa channel. Ang nakakalat dito sa Mendiola para siguraduhin yung seguridad at peace and order dito sa paligid. Alam naman natin na Peter at Danny, ilang metro lang ang layo dito mula sa Palacio ng Malacanang. Samantala, Peter at Danny kanina ay nagsagawa ng parallel investigation ng NBI doon sa naganap na pagsabog ng instrument explosive device dyan sa may premises ng DOJ. Ang kanina nga ay nakikatagpo na tayo at nakita natin yung puno ay napisa natin sa sasakyan ng isang government vehicle ang nabasagan ng salamin dahil lalo sa lakas ng impact ng pagsabog. Wala pang inalalabas dahil tulta yung NBI patungkol doon sa kanilang investigasyon at iyan ang inaaptabayanan natin. So far, Danny, at interyan ko na yung update mula rito sa may Maynila. Nakikita ko yung malinis yung video mo, no? Yung background mo. Abay, walang sasakyan, walang katao-tao eh. Ano ba yan? Talagang nakabarikada na lahat yan? Ano ba yan? Recto? Yes, tama ka dyan, Peter. No? Nandito tayo ngayon sa panulukan ng Recto Avenue at ng Mendiola, Peter. Sa mga sandaling ito, hanggang simula kaninang madaling araw ay sarado itong paligid na CRB Mendiola, particular itong bahagi ng Recto Avenue mula doon sa Loyola Street at dyan sa Memorita sarado yan, nilagyan nila ng mga barikada. Itong bahagi na ng Legarda Street at itong kasal ay may mga pulis na nakaantabay, may mga metal fences na may mga nakalagay na mga razor wire ayon doon sa ginagawa ng seguridad dito dahil ilang metro lang ang layo nito mula sa Malacanang at inaasahan nga nila kanina din ang sabi din sa atin ay may mga na-monitor sila kanina sa baga na yung mga hindi lang mga na-release na nagpunta rito sa Mendiola, may hindi naman sila nakapakasok mismo dito sa panulukan ng Mendiola, Peter. Hanggang doon lang sila sa Mayor Recto Avenue, Peter. Anong estado ngayon ng Ayala Bridge? Yun ba eh? Close na rin? Dito namin kanina makikita din yung Ayala Bridge ay same situation, sarado pero mas doon concentrated yung dami ng mga pulis dahil doon kasi yung entrada makapag sa Malacanang complex. So mula doon sa Meron Walter bago ka makatawid ay may mga container van din at may mga metal fences na may mga razor wire na nakaharap at wala, hindi yung passable sa mga motorista. So ang ginagawa ng ating mga motorista ay they have to U-turn na balik doon sa pupunta dito sa gawin ng Recto Avenue. Iikot sila doon sa may San Sebastian at pupunta rito sa Moralita para ng pagkalagpas nila. Okay, very good. First, on reporting live. Thank you very much. Ang balita kung pinapalo, sigurado para sa zona ng Taong 2020 o Festival Vertizon, CDMF. Samantala, alamin natin ang sitwasyon sa hanay pa rin ng mga nagrarally sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Narito si Nico Bagsik. Hi Nico, go ahead please. Tayo, nasa bahagi ng Commonwealth Avenue. Yung napalatutunan ng mga militante dito sa makukulo ng bagong alyansang makabayan. Natatapos na nagsalita sa stage kanina ang chairperson ng Kilusang Jerome Adonis at Peter at dahil kasama natin sa ngayong hapon na ito. Mahiya naman kayo. This time, sasabihin namin ang magkagawang Pilipino. Bongbong, ikaw ang walang hiya. Ikaw mismo ang numero 1 walang hiya. At ikaw mismo, Bongbong, ang nasa unahan para
Nandito ang libo-libo ng manggagawa ng tunay na zona ng taong bayan at tunay na protesta at ay maniningil at patuloy na maniningil sa pagpapaubaya sa patuloy na pagwawalang bahala ni Bongbong Marcos sa makatwirang panawagan ng mga manggagawang Pilipino na kagyat sa batas ang 1,200 na arawang sahod sa mga manggagawang Pilipino sa buong bansa. At sa kanin ng mga manggagawa po, ano yung naging estado nyo, no? Sa mga nagdaang sipon, mapatutulan na ngayong mula nung nakaraan taong magpahanggang ngayon. Wala natiling mababang sahod, ano? Pataas ng pataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Malaki. Okay. Nawala ang signal ni Nico Bagsik. Isa pang report. Steve Raz, are you ready? Go ahead, Steve. Yes, Peter, maraming sa pusang na ng narasa dito kanina sa Sandigan Bayan bilang audit sa Sandigan programa, no? Yung mga nag-suporta dito ng President at Marcos Jr. Dahil sa malakas na buhos ng ulan, pinili ng ilan ng mga nag-suporta ng Pangulo na umalis na muna sa lugar. Ang ilan naman ay umuwi na lamang umanok sa kanilang mga bahay at hindi na ihintay pa yung zona ng Pangulo dahil sa masamang panahon. Sa pinakahuling datos ng PNP, aabot na sa 10,000 ang mga pinili dito sa harap ng BOA para manood ng zona ng Pangulo at narating mapayapa at walang advertisement na naitalang. Kaya sinabi nga ni García Lectura, Presidente nga ng pasok dito muna ang 2,000 civil supporters at nagagkat lugar mula yung sa labing apat na local government units sa Metro Manila. Pagkaman ng ilan ang susunod sa lugar, marami pa rin ang mga nagsasaga dito na nakapayong para masasya ng malapitan ang zona ni Pangulong Marcos mamayang alas 4 ng hapon. At yan ang balita ang pumpirmano para sa zona 426 ito ang Radio Patrol Steve Raz, DZFM. Maraming salamat. Good job, Steve Raz reporting. Okay, balik ho tayo dito sa studio sa ating special coverage ho itong State of the Nation address. Ikalima ho ng Pangulong Marcos in a matter of minutes. Pero sasamahan ho tayo ngayon dito sa studio at ng ating isa pang kaibigan at lagi nandito guest at DZMM Teleradio ang Associate Dean, Assistant Professor ng UP College of Law, walang iba kundi si Attorney Paulo Tamase. Attorney, good afternoon po. Okay, so balik kayo yung huling nandito kanina natanong na namin si Dean Ed ako so anong mga parang ine-expect nyo in terms of let's say kasi syempre ang emphasis lagi ngayon is corruption, di ba? 1 year after di mahiya naman kayo anong ine-expect nyo? Should he name names in terms of mga let's say big fish na sa flood control mess? Well, hindi ko alam kung galing sa Malacanang mismo, no? But on the way here, parang naririnig kasi may pasabog ba. Yun nga So, hindi natin alam kung mayroon talaga na ipapangalan this time. Kasi nung last time, mas general na declaration laban sa corruption. I think in the last year, nakita naman natin kung gaano pala kalaki yung scope ng corruption. Lalo na dun sa flood control and infrastructure projects. Alam namin ni Ed from UP mismo, yung mga proyekto kasi na hindi pa natatapos. Pero on the whole, hindi natin alam kung may particular na ipapangalan. That's inaantay sana natin from the last year mula nung zona ay specific na details kung sino ba yung mga congressmen na involved, yung mga DPWC officials na involved. Hindi naman lumabas yung report ng ICI. So kahit pa paano, kung magtatapang si Pangulong Marcos sa zona na ito, parang hindi siya back nung last year na yung ibang ahensya ng pamahalaan yung umalaw yung ombudsman or yung Senado pagdating sa impeachment. Pero pagdating dun sa ini-expect sana natin na malaking pasabog galing dun sa ICI report, wala namang lalabas sila unless mapangalanan niya ngayon. Dahil yung inaantay siya. Naman natin na push pa, di ba? May mga previous announcements push pa rin mula December wala nang iba na so yun ang pinag-uusapan namin kanina so sabi kasi namin ko parang very significant ito dapat ito may pakita na niya kung ano yung direction no? In terms of address corruption yes o ano palagay mo kasi sinabi mo kanina yung
Dong Gonzales, di ba? Angeles, Tarlac. So, may mga iba pang pangalan na posibleng lumutang. Ewan ko lang kung they will be part of this zona. Yun nga, no? And I think maganda sana if naghahanap kasi, usually pag SONA, dalawa po yung pakay niyan. Una ay ilatag kung ano yung gagawin ng pamahalaan doon sa legislative agenda ng session ng Congress. Pangalawa ay i-celebrate, ipagmayabang yung na-accomplish ng pamahalaan. On the part of ano ba yung na-accomplish, ito sana kasi yung malaki na major na nagawa ng administrasyon. Kung naitulak nila, lalo na nung sa ICI, kasi yun yung medyo na-excite yung taong bayan eh. And maganda sana siya, sorry to use the word pambanlaw doon sa other issues na parang hindi na-address masyado ng pamahalaan in the last year. So, madami dun sa bagay na kinonfront niya, pagtaas ng presyo ng petrolyo, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, hindi masyadong natugunan. Partly because kinikilala naman natin na sa larger takers tayo eh, sa ganun. So, sa corruption sana mabawi yung pamahalaan, pero parang honestly hindi ganun ka-clear kung ano yung na-achieve. Unless, yun nga yung pasabog today, no, na meron bang papangalanan na nakakasuhan na or mayroon bang additional names na lalabas. Meron bang action yung gobyerno, i-endorse pa ni Pangulong Marcos yung matagal nang nakapinpin na bills para gawing separate na siya yung ICI or i-authorize siya for a wider investigation. So, yun yung inaabangan, honestly, from my part, dun sa issue ng pananagutan sa pamahalaan. Attorney, sa mga interviews namin, panay na panay ang labas ng phrase na Dito ba yun? whole of government approach. Does that even exist as far as you're concerned? Hindi ka lang magtama yung pananaw ko na ba't may insider joke sa 127. mga nasa pamahalaan na pag kailangan nyo itulak yung isang programa, isisingin nyo lagi ng whole of government para magpapabo yung response ng pamahalaan. Coordinated sila. Oo, and maganda kasi siya pakinggan eh, na parang lahat nagtutulong-tulong. So, I think posible naman po siya, but it requires some strong leadership on the part of the executive. So, kinikilala naman natin na sa ligang batas natin, sa constitutional system natin, yung policy making branch actually yung Kongreso. Yeah. Trabaho talaga nila yun. Kaya nga ang SONA, traditionally, pagbubukas siya nung session ng Kongreso sa last section niya nung Article 7 ng 1987 Constitution, kasi para siyang paglalatag ng gagawin ng Kongreso for the next year. Pero at the same time, yung actual na pag-implement ng mga binabalak ng Kongreso sa Executive Department siya mismo. And I think in the last 2 years, Ayan, sumidrop lang natin. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Ganun nga parang wala Paalam po muna, pasamantala tayo ay gagawa na ng mag-review sa ating susunod na mission. Paalam po muna. Samantala, this is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pulungkod. Paalam po. So, but at the same time, malaki din yung opportunity niya sana na i-maximize yung last 2 years na wala na siyang kailangan katakutan at this point. Oo. Kaya nga yung unang discussion namin dito with Dean Ed, sinasabi nga ni Dean na